Sinong nakaisip niyan, Bianbi, na ang iservice mo ay baboy? Ito, papakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo guys. Sino nakaisip nitong katarantaduhan na to? Ito Ampag ko sa thesis. Ayan, ipapakita ko sa inyo Sino nakaisip ng katarantaduhan na ito? Na ang isinervice mo ay baboy. Napunta na tuloy tayo dito. Ayan. Ayan Ayan Ano nga? Ayan Asa na kaya yun? So yun guys, aalis na tayo. Hihintayin lang natin yung service, naghihintay ng service. Asa na kaya yun? Tingnan nyo Tingnan nyo kalokohan nito at kasinungalingan ng ginagawa at pinagloloko ang viewers. Tingnan nyo Service. Nagpaparinig. Ay bigyan nyo na ng kotse yan, wag na kayong mahiya. Nagpapaawa na, baboy lang yung service. Sa mga sponsor nito, padalhan nyo na ng sasakyan yung 4 wheels agad. Bakit nyo pinapabayaan yung idol nyo? Nababoy lang ang service. Huwag nyo pabayaan yung idol nyo. Papayag ba kayo na baboy ang service dito? Hinahanap nyo yung service niya, Okay? Ayun na. Tama ba iyan? Ay, halatadong Tapos sasabihin nyo, inggit ako? Inggit ako dyan? Gusto ko lang naman itama, itong nakikita kong mali, na hindi mo kailangang haluan ng kasinungalingan yung vlog mo. Dapat, magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng service, di sabihin mo sa sponsor mo, kailangan ko ng 4 wheels, kailangan ko po ng kotse. Hindi yung gagawin mo pa ito. Na para magpaawa ka lang gagawa ka ng AI na kunyari ang service mo ay baboy. Anong nito? Anong lesson ng mapupulot ng manunood sa'yo? Kasinungalingan? Yan ang mapupulot na sa video na ito. Ang galing sumakay sa baboy. Napanood ka, may nakapanood sa yung bata. Tapos may baboy sila. Tinesting ding sumakay sa baboy. Yan ba yung ituturo mo sa mga manunood sa'yo? Siyempre, sigurado may nanonood sa yung bata. Ay, pwede palang sumakay sa baboy. Di ba? Nagpaparinig. Asan na kaya yung aking service? Bigyan nyo na agad ng kotse to. Huwag nyo hayaang magparinig pa to na magparinig. Sa live, nagpaparinig. Masama ang pakiramdam. Kailangan ng palipad para gumaling. Ngayon naman, ang parinig niya, service. Wala siyang service. Nagtiyaga siya sa baboy. Just me, yung marimar ay sus! Yung mga strategy. Sino kayang gumawa nito? Na Inday Irit, hindi lang siya paawa peke. Nagsisinungaling siya. Kailangan niya magsinungaling para magpaawa effect? Para may maawa? Para bigyan siya ng service? Pumunta ka, hindi, tatanungin kita, Bianbi, totoo ba na baboy ang dala mo? Totoo ba na baboy ang service mo papunta dun sa palengke? Bakit hindi mo pinakita yung totoong service mo? Bakit kailangan mo pa magsinungaling at gumamit ng baboy at AI para kunyari service mo? Bakit kailangan mong gawin yan? Di ba dapat ka? Kala ko ba totoo ka? Bianbi, kala ko ba totoo ka? Okay lang sana kung may bawi ka na ginawa mo yan, may bawi ka.
Joke lang po. AA lang po yung gamit ko dyan sa baboy. Hindi po yan totoo. Wala naman ay. Oh. Pinanindigan mo talaga na ang service mo ay baboy. Pinanindigan mo talaga na sumakay ka sa baboy. Oh, yung content ko napunta na dito sa baboy na to. Dapat hindi ito yung content ko. Sorry guys biglang nabago yung content ko Pinaalala nyo pa kasi yung baboy Oh, ito tuloy, napuna ko tuloy yung baboy. 'Di ba? So another kasinungalingan na naman. Doon sa live mo, nagsinungaling ka. Sa title mo, kasinungalingan. Sabi mo, quick live. Sabi mo, quick live. Sabi mo, quick live, not feeling well. Pero nung pinanood namin yung video mo, napakasigla mo naman. Oy, salamat po sa sa gift, Nancy Chen. Thank you so much sa gift. Maraming salamat po. Eto meron akong itatanong sa inyo. Dapat ba lokohin ang viewers? Ayan viewers mo BNB para magpaawa effect. Ayan Ayan, ito. Yan, iano natin yan yan. 'Di ba? Tapos ang dami niyong pinupuna sa Kalingap. Yung sa Kalingap, lahat ng vlog nila totoong tao. Wala kayong makikitang AI. Lahat totoo. Lahat normal. 'Di ba? Ito talaga. Ito yung masasabi. Nakasinungalingan at scripted. 'Di ba? Hindi totoo. Masahanga kami sa'yo kung totoong baboy talaga yung sinakyan mo. 'Di ba? Kumbaga parang ipinapakita mo sa viewers mo na kaya mong sumakay sa baboy kahit hindi naman. 'Di ba? Oh. So anong tawag doon? Sinungaling. Yan yung totoo na kasinungalingan na vlog. Tapos ang dami niyong pupunahin sa Kalingap. Eto mga antay. Sabihan nyo to. Eto, pupunahin ko. Totoo ba yan na sumakay siya sa baboy? Kaya ba ni BNB sumakay sa baboy sa totoong buhay? Tingnan nyo Tapos ang dami nyo pupunahin sa vlog ng Kalingap. Nasasabihin nyo, scripted. Pero kung makikita at papapanood nyo naman, talagang yun talaga sila Kung ano makikita nyo doon sa video, yun talaga sila. Yun yung totoo nila. Eto, totoo ba to? Nakaya mo sumakay sa baboy, BNB? Kalokohan. Di ba? Kailangan mo pang gumawa ng ganyan na palabas, no? Para magpaawa effect na kesyo gusto mong sabihin dyan wala kang service. Gusto mong sabihin dyan wala kang sasakyan. Kaya baboy ang sinakyan mo. Kaso hindi naman totoo Mas okay sana kung totoong sumakay ka sa baboy 'Di ba? Oo. Niloloko mo lang yung mga fans mo niyan. 'Di ba? Pinagloloko mo lang yung manunood sa'yo niyan. Sumakay sa baboy. 'Di ba? So, may hinala ako na itong nag-edit nito, siya rin ang nag-edit doon sa video ni Kalinga Prab na si Kalinga Prab ay nagpo-promote ng sugal. Di ba? Malamang yan. Ibig sabihin, anti-Kalingap talaga yung gumawa. Okay? Siguro naman nabalitaan nyo yun, napanood nyo yun, yung may lumabas sa video ni Kalinga Prab na nagpo-promote siya ng sugal. Malamang iisa ang gumawa niyan. Opo. Diba? Papa, pero hindi totoo yan. Kahit malaki pa baboy, hindi tatagal kasi malikot ang baboy. Pwede pa kabayo. Yun nga po So bakit kailangan yung lukoy ng viewers niya? Na kaya niyang sumakay sa baboy?
So bakit kailangan niya panlukoy ng viewers niya? Ha? Na wala siyang service at baboy yung kanyang sasakyan papunta pamimili. Ha? Bakit? Nagpapahiwatig na kailangan niya po ng service, 4 wheels o kung ano man. So sa mga sponsor dyan, bilhan nyo na. Please lang, bilhan nyo na para matigil na tong kalokohan na ginagawa nitong si Bianbi. Oo. Dapat pag magbablog ka, yung totoo lang. Walang halong kasinungalingan at kalokohan. Ay ngayon sa mga anti-kalinga, pati hindi nyo mapuna to si Bianbi. Sa ginawa nito. Sasabihin nyo, KJ. Anong KJ? Sinabi niya mismo, asan yung service niya? Anong ibig sabihin nun? Sinasabi niya na service niya ay baboy. Sinasabi niya na sumakay siya sa baboy. Pero hindi naman totoo. Ay di ba anong tawag doon? Pagsisinungaling. Di ba? Pagsisinungaling di ba ang tawag doon? Kala ko ba hindi marunong magsinungaling yan? Kala ko ba hindi marunong magsinungaling yung idol nyo? Di ba? So ibig sabihin, dito pa lang makikita na natin na may kasinungalingan din siya sinasabi sa Rapi Tulfo. Diyan pala makikita na natin na marunong siyang magsinungaling, marunong siyang manloko din ng tao ng viewers niya. Di ba? Sino nagturo sa kanya? Malamang ang nagturo sa kanya yung nag-edit ng video ni Kalinga Prab na nagpo-promote ng sugal. Di ba? Yun lang naman ay napuna ko at napansin ko dito. Di naman siguro masamang pumuna tayo. No? Pero dapat, totoo lang, yung totoong video mo na ikaw talaga. Di ba? Hindi yung dahil hindi mo kayang sumakay sa totoong baboy, sa totoong buhay, gagawa ka ng AI para lokohin ang viewers mo. Bianbi na nakasakay sa baboy. Bianbi baboy. Di ba? Tapos kung makikita nyo sa vlog niya, sa vlog niya, ayan, tingnan natin. Kaninong yung haguk-hok? Parang kay Doc Lab yun. Parang kay Iking yung parang si Iking gumagano na. O si Pulang Uod. No. Kaya doon sa mga nagsasabi dyan na maiinggit ako, ba't ako maiinggit dito kay Bianbi? Naglalabas siya ng kalokohan at kasinungalingan. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung sino yung sinungaling sa amin dalawa. Ako, real talk lang ako dito. Tapos, yung idol nyo, kalokohan, kasinungalingan ang ginagawa. Di ba? Masama ba na sabihin ko, bakit hindi na lang katotohanan yung gawin mo dyan? Parang ng baboy yun Shoutout kay Bilyones. Grabe si Bilyones Ate Tira Miguel, shoutout. Ate Hane Balze, Densky. Di ba? Hindi guys, ito Bianbi. Nagsisimula ka pa lang mag-vlog dapat puro katotohanan, puro realidad ang ipinapakita mo. Bakit magpapakita ka ng kasinungalingan dyan? Bakit? Ang tanong ko lang, bakit? May sumasagot sa comment section ko, nagpapaawa ka raw, kaya ginawa mo yan para bilang ka ng service na car. Di ba? Sa ginawa niya, paninira sa kalingap na tumutulong sa kanya, ay malabo mabigyan ng sasakyan, lalo yayabang, sabi ni Ann. Hindi, malay nyo naman bigyan ng sasakyan. Kasi nagpaawa na, kakaawa naman si Bianbi, sa baboy lang yung baboy yung service. Mga sponsor, kakaawa si Bianbi. Pinagtitiis nyo sa baboy na service. Kakaawa naman. Kung ako sa mga sponsor na yan, bigyan ko agad ng sasakyan yan.
Bigyan nyo ng sports car. Oh. Kasi kawawa naman, oh. Baboy yung sinakyan. Kawawa naman. Ako'y awang-awa din sa bata na iri. Ay, kung ako lang ay kung ako'y sponsor ni Re, hindi ko hahayaan na baboy ang sasakyan yan. Bibilang ko agad ng sports car yan kung ako'y sponsor nito ng batang to. Oo. Oh. Ay, sa mga sponsor dyan, galaw-galaw kayo. Ay, sus, Diyos mio, Mariang baba ang ano nyo naman. Kung ako lamang ay sponsor niyan, binilhan ko na agad ng sports car yan, ngayon din mismo. Oo, ang hihina naman ng sponsor ng mga batang ito. Sino ba mga sponsor ng batang ito? Ang hihinang makiramdam. Oh, ang hihina nyo makiramdam ha, makaramdam. Ang hihina. Ay, kung ako isang sponsor, ulitin ko kung ako isa sa sponsor nito. Pag napanood ko yan, kinabukasan, may kotse na yan. O, ito sa mga sponsor dyan, hindi kayo makahalata. Ang hihina nyo naman makaramdam. Nako, Bianbi, kung ako lamang ay naging sponsor mo, may sasakyan ka bukas. Totoo yun. Oo, hindi ako nagbibiro. Ay. Nakakahiya kasi yung ganyan, nasasakay ka sa baboy. Ano kaya naisipan nito? Bakit niya ginawa yan? Pwede naman yung sumakay siya sa tricycle. Yung tipong normal ba? Diba? Bakit? Pwede naman yun eh. Madami din namang manunood eh. Bakit kailangan mo pang haluan ng kasinungalingan at kalokohan yan? Bibigay mo ba si Libina? Ibibigay ko na si Libina. Kung sponsor niya ako, ha? Dalawa yung sasakyan ko dito. Hindi ko nagagamit yung isa. Nabubulok lang dito. 4 years old pa lang yun. Magpo 4 years old pa lang si Libina. Lagi kong ginagamit yung Tera ko. 4 years old pa lang yun. Sariwa pa yun. Tinutubuan ng damo. Inaakyatan ng damo sa parking lot. Pwede ko ibigay sa'yo yun kung ako yung naging isa mong sponsor. Oo. Hindi kita pagtitiisin na baboy ang service mo. Kasi halimbawa, sponsor mo ako, makikita kitang ganyan. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Nasaan na yung mga sponsor na mayayabang dyan? Ilabas nyo ngayon yung yabang nyo, huwag nyong pagtiisin sa baboy. Ang hihina nyo naman. Bigyan nyo na agad ng sasakyan. Diyos mio kayo, hindi kayo makaramdam. Ano ba? Ang yayaman ng sponsor, ang yayaman ng mga sponsor ni Bianbi, ganyan yung hayaan nyo na ganyan. Ay, sus mio, kayo talaga, oo. Doon sa premiere niya, ba't konti lang yung nagpalipad? Kasi hindi kayo masa-shoutout, no? So, halatado, napapansin lang talaga kayo, kaya sa live lang kayo nagpapalipad. Hindi ganun kadami ang palipad niya sa premiere niya. Pero kapag live, doon na talagang payabangan sila doon, papula, papink, padilaw, paanuhan sila doon paungusan para mapansin. Pero sa premiere, asan yung mga nagpapalipad nung live? Wala! Anyari? Nako. Kawawa naman yung baboy. Uy. Ay.
Oh, hi. Nakarating na siya doon sa may talong. Kunyari, nandun na. Oh, yun din yung suot na damit niya, oh. Siyempre, paniwalang-paniwala yung mga viewers. Kawawa naman talaga, ay. Wala pula sa premiere, aray ma. Oo. Ayan, oh, acting siya dito na talagang sumakay siya sa baboy. Grabe, nakakapagod. Oh, napagod daw sa pagsakay sa baboy. Oh, hindi kayo makaramdam? Ayan, oh, sabi niya nakakapagod daw sumakay sa baboy. So, kailangan niya talaga ng 4 wheels. Para hindi naman mapagod yung idol nyo. Kayo talaga, hindi kayo makaintindi, hindi kayo makasunod, ha? Oh, sa mga sponsor dyan, bigyan nyo na ng sasakyan. Hindi yung puro kayo sasabihin nyo, inggit ako, puro kayo ganyan. Mas inggitin nyo pa ako lalo, bigyan nyo ng sasakyan. Para mainggit ako lalo, oo. Diba? Puro kayo inggit ako, hindi nyo mabigyan ng sasakyan. BNB, pag binigyan ka ng sasakyan ng mga yan, pasalamat ka sa akin. Ayan, oh, inaano ko na sila, oh. Ginogoyo ko na sila, oh. Ako nang gumagawa, oh. Oo, sinusundutan ko na yung mga pasaring mo na yan. Susundutan ko dito para mas lalo silang matrigger. Oh. Kaya pag binigyan ka ng sasakyan, magpasalamat ka sa akin, ha? Oh, may utang na loob ka sa akin yan. Dapat bukas meron ng magano, ha? Oo. Bukas, Papa Bear, baka meron na yung palipad na kotse. Hindi, ito. Sinasabi nyo na ang Kalingap ay hindi totoo. Sinasabi nyo, mga antay, yung mga idol nito, fans nito, na ang Kalingap ay hindi totoo. Ngayon, sino ang mas hindi totoo? Kalingap o si BNB? Kung sa vlog lang ang usapan, mas totoo ang mga vlog ng Kalingap. Real talaga, totoong tao. Hindi kailangan gumamit ng AI. Ay, ito, yung idol nyo, ano nangyari? Oh. Di kinain nyo yung sinabi nyo na hindi totoo mga vlog ng Kalingap. Diba? Na sinungaling ang Kalingap. Sino masinungaling ngayon? Sino ang masinungaling ngayon? Kayo mismo, yung idol nyo mismo, niloloko kayo. Pinagsisinungalingan kayo. Na kunyari, sumakay sa baboy. Service. Diba? Sabi ni Mona Risa, bibigyan ng sasakyan kapag nakasakay na ipapatulpo ang nagbigay. Diba? Dapat bigyan nyo na ng sasakyan. Baka magalit sa inyo yan. Patulpo kayo niyan. Tingnan nyo. Ang Kalingap, si Kuya Bal, hindi nila pinayagang gumawa ng channel, pinatulpo. Diba? Hindi lang nila pinayagang gumawa ng channel, pinatulpo, diba? O kayo, pag hindi nyo binagyan ng sasakyan, baka ipatulpo din kayo. Matakot kayo, bigyan nyo na. Sabi ni We, 4 wheels, kamarote, bagay sa kanila. Ay, sus. Talaga. Diba? Nasaan na yung mga nito, sponsor? Bawa naman kayo. Hinahayaan nyo sumakay sa baboy yung idol nyo. Mukhang hindi kayo nakakaramdam, makaramdam kayo, ha? So, para maramdaman nyo, ako na yung ako na yung mismo kung anong ibig sabihin ni BNB dito. Shoutout kay Richie, hello from Finland. Di ba sinabi nyo na naiinggit ako? Inggitin nyo pa ako lalo. Oo. Inggitin nyo ako lalo. Kasi kung mga palipad-palipad lang, hindi nyo ako maiinggit sa ganyan. Dapat, yung wala ako, bigyan nyo nung wala ako.
Oo, bigyan nyo ng sasakyan na sports car, wala ko nun. Oh. Oh, kung ang mga sponsor ay from Kalingap, ay mas mabuti pang ibigay para sa pabahay. Ayun nga po wala po silang pakialam sa pabahay o sa matutulungan. Okay? Basta mapansin sila na B&B. Basta kay B&B, okay, doon na lang nila ibigay. Oo, doon na lang sa taong hindi nakakatulong sa kapwa. Doon sila magbibigay. Baliktad na po ngayon. Baliktad po ang utak ng mga anti-kalingap na yan. Hindi sila magbibigay doon sa taong to nakakatulong sa kapwa. Ang gusto nilang bigyan ay yung taong wala namang napapala o wala namang ginagawa para makatulong sa kapwa. Yun, doon po sila. 'Di ba? Wala silang pakialam doon sa mga taong nakakatulong sa kapwa. May paki sila doon sa tao na hindi naman nakakatulong sa kapwa. Opo. Shoutout kay Ate Pilja Vlog, new subscriber. Thank you po sa pag-subscribe. Thank you po, thank you. 'Di ba? O, ay ano masasabi nyo dito? Nabago tuloy yung ang topic ko dapat yung about dito sa sinabi niya sa akin, ayan Ang gagaya ng ilong. Kanino pong ilong yung ginaya, tita? Oo. Sana lang po ay wag bumalik yung ilong sa Oo. dati at pag si Lord po ay bumawi ng ano. Ayan ito. Dapat ito yung content ko ngayon Ayan ayan. Yung sinabi niya sa akin Ang dito. gagaya ng ilong. Naginaya ko daw yung ilong niya. Diyos mio talaga, Bakit? Kahapon lang ba ako nagparitoke? Bakit? Nung May lang ba ako nagparitoke? Kasi, nung nagpatulpo ka, dun lang kita nakilala. At saka, kung magpapagawa ko ng ilong, di ko gagayahin yung ilong mo. Oo. Hindi ko gayahin yan. Hindi ko gagayahin yan. Kung ginaya ko yan, dapat parehas yung ilong natin, parehas naka-pointed. Kaso bulbos yun sa'yo bulbos 'Di ba? Bulbos tip yung ilong mo ay. So hindi ko ginaya yan. Parehas ba? Hindi naman Hindi ko ginaya yung ilong mo, bulbos yung ilong mo ay. Ayan mas pointed yun sa akin ay. Magpapagawa na rin lang ako ng ilong, yung ilong mo papagaya ko. Diyos mio ka naman. Isip ka nga. Kanino pong ilong yung ginaya, tita? Sana lang po ay wag bumalik yung ilong sa dati at pag si Lord po ay bumawi ng ano. Ang Di ba? gagaya ng ilong. Di ba? Ginamit niya pa si Lord, guys. No? Na kapag si Lord daw ay bumawi ng ano. Kasi nagko-curse siya dito Parang curse na to curse, no? Nagka-curse siya dito na bumalik yung ilong ko sa dati. Ang masama, gamit niya si Lord. Nagka-curse ka, tapos gamit mo si Lord? Ano yun? 'Di ba? Kanino pong ilong yung ginaya, tita? Sana lang po ay wag bumalik yung ilong sa dati at pag si Lord po ay bumawi ng ano. 'Di ba? Bumawi ng ano? Bakit may kasalanan ba ako kay Lord? Hindi naman kasalanan siguro yung magparitoke ng ilong. 'Di ba? Wala naman akong pinapatay. Wala rin naman akong inaapakan na tao. Baka sabihin nyo, inaapakan ko yung pagkatao mo. Real talk lang naman yung sinasabi ko dito. Katulad nung pagsakay mo sa baboy na ipinapakita mo sa viewers mo, kasinungalingan. Bakit? Hindi ba kasinungalingan yon? Na ipapakita mo sa viewers mo na sumasakay ka sa baboy, ginawa mo service yung baboy, pero hindi naman totoo. Sige nga. Sino yung gumagawa? Sino nagsisinungaling sa atin dito? Ako, eto, katotohanan to. Ako talaga, katotohanan to. Yan, Diba? Walang AI dito. Sino ngayon na nagsisinungaling? Diba po? Sino ngayon na nang babalahura? Sino ngayon nang bubuli? Diba? Sabi niya, aminin yan ang number 1 ng
pataka sino to? Pataka ka everyday life. Aminin yan ang number 1 ng Kalingap. Ano daw? Di ko maintindihan sabi niya. Maiinggit lang tayo, Papa Bear, kung si Biantot na mismo ang lumipad. Oh. Alam mo, Bianbi, maiinggit lang ako sa'yo, kung ikaw ay isang immortal. Tandaan mo yan. Pag ikaw naging immortal, doon ako maiinggit sa'yo. Sa mga fans nito, kung ito si Bianbi maging immortal, sigurado ako nang aamin na naiinggit ako sa kanya. Nakakainggit yun, immortal, hindi ka namamatay. Kahit makipagwari lang ka. Kakainggit kaya yun. Doon lang ako maiinggit. Kapag ikaw ay isang immortal. Pero kung ganyan, na same lang naman tayong buhay, same lang naman tayo ng kinakain, ba't ako ano ikakainggit ko? Diba? Palipad. Ang palipad po, at pakulay ay hindi dapat kainggitan yan. Yan po ay dapat ipagpasalamat. Okay? Hindi dapat ikainggitan yan. Malamig na ang kape ko tuloy. Di ba? Panoorin nyo guys. Try nyo panoorin yung video niya na live. Kasi ganun siya ng ganun kasi. Ganun ng ganun ako naman ay nagtatanong na, Puro siya ganun, ng ganun, ng ganun, ng ganun. Hindi na natapos ganun, ng ganun, ng ganun, ng ganun. Kada may sasabihin, ganun, ng ganun, ganun, ganun. Ano ba yan? Pero guys, about dun sa issue na may bukol sa liig, wag na natin anuhin yun. Okay? Wag na natin pong anuhin yun. Kasi kung hindi naman totoo o kung totoo man yun, wag na natin siyang isama sa content o pag-usapan, wag na natin. Kasi yung mga ganun guys, o mga bukol-bukol sa league na yan, sensitibo yan. Siyempre, lang tayo, doon lang tayo sa issue-issue. Doon lang tayo sa mga mapupuna natin, no? Oo. Kasi pag hindi sila tumigil sa pagpuna sa Kalingap, di rin ako titigil sa pagpuna dito. Di ba? Hindi ako titigil na punahin to hanggang sa mawalan to ng algo sa YT. Kapag mahina na siya sa YT, doon ako titigil na punahin siya. Oo. Pero hanggat malakas pa siya ngayon sa YT, pupunahin ko siya ng pupunahin. Opo. Ganun po yun. Diba? Kasi hindi sila tumitigil pagpuna sa Kalingap, diba? O edi ipagtanggol nila to, pupunahin ko. Oo. O tingnan mo, hindi na ako pinatulan ng mga mga kasi eto may sinabi pa siya si Bianbi. May sinabi pa siya. Oo. Ang sabi niya, hindi daw dapat ako nakikialam kung wala naman akong alam sa nangyari. Sabi niya yon. Dapat daw ay hindi ako nakikialam kung wala naman akong alam sa nangyari. Sige, anuin natin ha. Tingnan natin doon sa niya. Para at least baka sabihin nyo ako Para may tayo. Ipaparinig ko sa inyo yung sinabi niya. Para meron tayong basihan. Opo. Okay, dito yata yun. Ayan Sana lang po ay wag bumalik yung ilong sa dati at Ayan dito yun Para meron tayong basihan. pag si Lord po ay bumawi ng Tinawanan pa ng nanay. Diyos mio. O sige. kung wala naman po baga silang alam sana wag na lang pong makialam Ayan. Kung wala naman po silang alam sana, wag na lang daw makialam. Ngayon, tatanungin kita, Bianbi. Bakit hinahayaan mong makialam? Itong sinamang Rimit,
kung sino pa ba, sina Mang Rimit, yung mga kasama pa ni na Mang Rimit, wala naman din silang alam, di ba? Wala din naman silang alam Oh, pare-parehas lang kami pumasok dito. Di ba? Wala kami mga alam. Ay, pagpalagay natin na una silang pumasok. Pero wala pa rin silang alam. Ay bakit hinayaan mo lang sila? Bias ka kung gano'n ang sasabihin mo. Bakit? Hindi ba ako pwede magkaroon ng kaalaman? Hindi ba pwede akong magtanong-tanong? Katulad ng ginagawa nila? Huwag mo ako kukwestiyonin. Na ako'y huwag mangingialam. Hindi naman ako sa nangingialam. Nagbibigay lang naman ako ng opinion at reaction ko sa mga napapanood, naririnig ko sa inyo. Masama ba yun? Hindi pakikialam ang tawag doon. Alam mo kung anong tawag doon? Pagbibigay ng opinion at reaction. Sinasabi ko naman na hindi lahat ng lalabas sa bibig ko ay pwedeng mali. Hindi rin pwede ring hindi tama. 'Di ba? So, ano sinasabi mong nangingialam ako? O dapat hindi nangingialam? Bakit yung mga kapag hindi pabor sa'yo, sasabihan mo niyan na dapat hindi nangingialam kung walang alam. Pero kung pabor sa'yo ako, sigurado hindi mo ako pipigilan. 'Di ba? Katulad na lamang nila ni Mang Rimit. Kasi pabor sa'yo, hindi mo pinipigilan, hinayaan mo lang. Natuwa-tuwa ka pa na meron ka mga reaktor. Ganun yun. 'Di ba? Kasi kaya mo sinasabi yan, natatakot ka kasi dahil alam mo sa sarili mo, nasasapul ka ng mga real talk ko. Kasi kung hindi ka nasasapul ng mga real talk ko, wala kang paki. Wala kang paki kung ano man ang opinion at reaction ko dito. 'Di ba? Ngayon, may mga nasasabi ako na tumpak o real talk. Kaya umaaray ka. Ngayon, sasabihin mo, sana hindi na lang nakikialam kung walang alam sa issue. Paano sasabihin mo walang alam? Alam ko na nagpatulpo ka. Alam ko na tinulungan ka nung pinatulpo mo. Paano mo nasabing wala akong alam? 'Di ba? 'Di ba? Sige, bigyan kita ng senaryo. Kung halimbawa, nasa panig mo ako. Na nagre-reaction ako. Sasabihin mo kaya sa akin yan? Na sana hindi na lang ako nakikialam? Dahil wala namang alam? Sasabihin mo kaya? Hindi! Di ba? Ganun lang yun. Real talk lang tayo dito. Di ba? Ang daming nakikisaw-saw, Bakit sasabihin mo sa akin na sana hindi na lang ako nakikialam kung wala naman akong alam? Bakit? Yung mga nakikisaw-saw sa'yo dyan, alam ba nila? Puro kasinungalingan siguro sinasabi mo. Diba? Hindi, real talk lang tayo, guys. Diba? Kung ano-ano nang pinagsasabi ko dito. Basta yung yung content mo na baboy, sala yun. Sala yun. Kasi nungalingan yun at niloloko mo yung viewers mo. Di ko alam kung ba't mo ginawa yun. Nagpapaawa ka ba para bilhan ka ng service? Diba? Pasinin natin lang tong mga sinasabi niya dito. Kung wala naman po, baga silang alam sana wag na lang pong Bakit gumaganon ka? Teka na, ba't? Tinan nyo Kung wala naman po, baga silang alam sana wag na lang gumanon ka na naman
bakit kasi gumaganon lagi? O ayan o, tingnan nyo hindi, isa lang yan sa ano eh. Sa ganun niya, sa pitik niya eh. Pumipitik Kung siya wala lagi. naman po, baga silang alam sana eh. Oh. Wag na lang Gumano na naman siya. O, ano ba yun? O, sige ba, ano pa? No. Kung hindi yung gumagawa pa sila ng Oh, ano nila. Eh, sunod-sunod Wag silang alam tingnan mo, sana eh. Wag na lang pong makialam. ayan sunod-sunod na. Kung wala naman po, baga silang alam sana Isa. eh. Wag na lang pong makialam. Isa ha. Kung hindi yung gumagawa pa sila ng Dalawa. ano nila. Tatlo. Ano pa? Sige pa. Oh. Next content biyan, balik tabing dagat. Ano Sige pa? po, hintay lang po kayo dyan, Oh. Tita El. Gumano ano naman? Ano pa? Ang daming ganun eh. Pwede naman alam mo, lalagyan ko ng ano yung ulo mo para naka-steady ng ganyan, no? Hindi ganun. Ano ba? Nahihilo ako sa'yo. Ako yung nahihilo sa'yo. Ganun ka ng... Ano ba yan? Hindi ba na ano yung liig mo? Ate Superlanya, may live shoutout sa'yo. Bakit kasi gumagano ng gumagano? Ako, hindi naman ako gumagano na. Parang gumagano. Ewan ko ba? Bakit gumagano siya? Diba? So kung sasabihin mo na kung wala namang alam, wag na lang sana makialam. Ganto yan. Ganto yan. Kung ayaw mong pakialaman ka, wag ka na mag-social media. Oo. Diba? Ganun lang yun. Kung ayaw mong pakialaman ka, wag ka mag-social media. Diba? At saka, bakit sa amin mo lang sinasabi yan? Yung sa mga against sa'yo. Bakit hindi mo masabihan yung sinamang remit na wala rin namang alam sa kalingap? Diba? Di sana sinabihan mo rin yun. Wag na rin kayo makialam kasi wala kayong alam. Naka. Ang gusto mo kasi sa'yo, sa'yo sumimpatya ang tao. Diba? Yun yung gusto mo. Pag sa'yo nakasimpatya ang tao, hahayaan mo lang. Pero pag hindi sa'yo nakasimpatya ang tao, sasabihan mo ng ganyan na sana hindi na lang nakikialam. Di ba? Yun. Naiba tuloy yung topic ko ngayon talaga. As in, bahala na kayong mintindi sa kung ano man topic ko ngayon. Di ba? Ewan ko ba? Bakit gayaan? Nako talaga. Shoutout muna kay Ate Ninette. Sabi niya, pinasok niya yan tapos nagpawakwak sila sa antay. Deserve nilang pakialaman. Kaya nga po No. Ano gusto mo ang mangialam lang yung mga nakasimpatya sa'yo? Hindi naman pwede yun. Diba? Sabi ni Corazon, si Kuya Val, matulungin na tao, pahalagahan sana lahat ang kanya ginagawa. Ilang may mabuting puso katulad mo Papa Bero, 'di ba? Kaso hindi sila marunong magpahalaga. Hindi sila marunong magpahalaga sa mga ganung bagay, 'di ba? Kasi kung marunong yang magpahalaga, kasi ganito yan, lumaki na talaga yung ulo niya. Yes. Lumaki na talagang ulo niya Nung walang-wala ka, ako nag-abot ng kamay para matulungan ka at umangat sa buhay. Gabi-gabing nag-iisip kahit ako'y napapagod, hay. Huwag tayo maiinip hanggang maabot ang tagumpay. Nung una humble ka, salamat ng salamat. Ngayon umangat ka na, hindi ka na mahagilap. Lahat din naging bula nung naabot mo na ang ulap.
ulap, lumabas ang tunay na ugali, ugaling mapagpanggap. Akala ko totoo ang lumabas sa bibig mong sala. Ugaling mapagpanggap kasi nagpapanggap na kayang sumakay sa baboy kahit hindi naman talaga. Ugaling mapagpanggap. Ayan o. Salamat ng salamat, ngayon umangat ka na, hindi ka na mahagilap. Lahat tinaging bula nung naabot mo na ang ulap, lumabas ang tunay na ugali, ugaling mapagpanggap. Akala ko totoo ang lumabas sa bibig mong salamat. Sa Akala ko totoo na sumakay ka sa baboy na ginawa mong service papunta palengke. Kita mo pagkakaibigan natin ay nagkalamat. Ang hirap na pala. Ate Miles Away, Miguel M. Shoutout sa iyo! Tumulong sa panahon ngayon. Pag umangat na sila, hindi na marunong lumingon. Lumaki na ang ulo mo ngayon. Lumaki na ang liig mo ngayon! kasi, wag na nating ano yun guys hindi naman yata totoo yung lumaki yung liig, no? Ay, tsaka wag nating ipanalangin yun, okay? Na sana lumaki yung liig, ganyan, wag, okay? Kasi bad yun, okay? So, ano pa rin, ipanalangin pa rin natin na nasa okay yung ano nila, yung health nila, okay? Nasa mabuting kalusugan sila, no? Kasi pangit naman yun na ipapanalangin natin na yung about sa kalusugan, which is hindi naman yun kasama sa issue. Okay? So sa issue na lang tayo guys, no? Okay, tayo ay nag-ano lang naman dito. Nakalimot ka sa tumulong sa'yo noon. Oy, sa Paul, nakalimot sa tumulong sa'yo noon. Sa Paul yun, sa Paul. Oo. Naglagay sa iyong kinakalagyan. Ang Team Kalingap ang naglagay kung saan ka man o kung saan ano man yung kalagayan mo ngayon, which is totoo yun. Team Kalingap talaga ang naglagay kung saan ka man naroon ngayon. At ang Team Kalingap ay hindi naman inaano yun, kumbaga parang hindi naman binabawi o kung ano man, ano. Kahit na ganun yung ginawa mo sa Team Kalingap, no? Kahit pinatulpo mo sila, no? Hinahayaan ka na lang nila sa diskarte mo ngayon. Katunayan niyan, no? Sinabi mismo ni Kuya Bal na huwag ka na pag-usapan. Kaso syempre sa akin, hindi pwede yun. Kung pupunahin nila ng pupunahin yung mga kasama mo dyan, yung Kalingap, di pupunahin din kita. Ganun lang kasimple, no? Okay lang, lahat may hangganan. Yung talagang parang kay Iking talaga yun. Laging tandaan, walang hagdang, laging paangat. Wala ka nang babalikan pag ikaw ay bumagsak. Fortuner or maybe BMW. Opo, para hindi na mag-ano to si sa baboy. Para hindi na po magtiyaga sa baboy si Bianbi, This done now, may love shoutout Ate Tera X, mo Fun Fitness, at si Superline niya, may love shoutout sa iyo, ha. Mas nakakabuti pa rin, magpa-check pa rin siya kahit di totoo or totoo. Pero napapansin nyo ba, patingnan ko nga sa mga niya, dito. Uy! Dito pala yung Oo. Dapat ganyan ito mga ganito. Yan, tulad niyan. Tanungin natin si Papa kung pasado na itong... Dapat ganyan ito, katotohanan to. Kaso parang parang ang egsi nung kanyang suot dito. Parang maigsi yung suot niya dito. Katulad niyan. Ayaw mong nababasos ka pero nagsusuot ka ng kita ang pusod mo. Ayan tina yan Kita yung pusod. Teka lang. 'Di ba? Ayaw mong nababastos ka pero kita yung pusod mo. Ito pa, mapapansin din This is natin the to type kasi of faceless di ba? Ayaw niya na nababastos siya.
Oo. O bakit dito ganito yung suotan ito? Oh. Ayan oh. 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 Ah. Kita oh. 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 Kita yung pusod. Oh. Ayan. Ayaw mo nang nababastos ka. Pero kita mo naman yung suotan mo na yan, oh. Hindi talaga tumutugma eh. Bakit ka nagpapakita ng pusod? Oh? Kasi may mga lalaki siyang sponsor. Nangaakit ka ba? Inaakit mo ba yung mga sponsor mo? Kasi dapat kung ayaw mo mabastos ka, hindi ka magsusuot ng pwede ka mabastos. 'Di ba? Katulad niyan, nakaano ka, maigsing ano. Yung suot mo kanina, okay na yun eh. 'Di ba? Oh. Dapat kung ayaw mo mabastos, panindigan mo yun. Magsuot ka ng mga kagalang-galang. Kung gusto mong kang irespeto, igalang ka. 'Di ba? Oh, ayan oh. Oh, labas ang puso do. Punta sa Oh. Ayan oh. 'Di ba? Oh. Ayan, labas ang pusod. Oh, ayaw mo mabastos ka pero nagsusuot ka ng ganyan. 'Di ba? Oh. Ay, sus. Oh, 'di ba? Ay. Ay, ate! Pa ang sinisiraan mo ngayon sa iba para mas magmukhang ikaw ang nag-iisa. Ang bilis mo makalimot, ang bilis mo magbago. Noon ako ang iyong superhero. Ang bilis mo makalimot, ang bilis mo magbago. Noon, ang Team Kalingap ang iyong superhero. Si Kalingap Prab ang iyong superhero. 'Di ba? Ang bilis mo makalimot. O ayan, nasa kanta yan. O. Ang ikaw ang nag-iisa. Ang bilis mo makalimot, ang bilis mo magbago. Noon ako ang iyong superhero. Ngayon ako na ang kinakalaban mo. Pero Ngayon, ang Team Kalingap na ang kinakalaban niya. Lahat ng kalaban ng Team Kalingap, nandun siya side. 'Di ba? okay lang yun, ayos lang, hindi naman masakit. Pero okay lang sa Team Kalingap, kay Kalingap Prab, kay Kuya Bal, no? Na kahit ganun ang ginawa mo, wala silang pakels kasi dire-diretso lang yung kanilang ginagawa eh. 'Di ba? Papa Bear, mga viewers mo hindi nakapokus sa issue. Naisingit pa mga viewers mo hindi nakapokus sa issue. Naisingit pa si Sil TV. Sino yan? Sino yan? Si Sil TV? Hindi ko kilala yan. Boss Tony Vlog, hindi ko kilala yan eh. Bahala sila dyan. Shoutout kay Angelica. Oo, lumaki ulo kasama liig cobra. Uy, wag nyo nang yung liig niya. No, hayaan na lang natin yun. Okay? So, doon na lang tayo sa issue. No, kung halimbawa, na totoo yun, sana gumaling o kaya, ipahinga niya. Ganun lang naman yun eh. So, di ba? Hindi pa rin natin alam kung yun ay totoo. Ako kasi hindi ko 50-50 pa rin kasi ako dyan eh. Baka mamaya edit lang yun o kung ano. Kasi tinitingnan ko yung ibang mga vlog niya, mga niya. Wala naman ako napapansin sa liig niya. Normal lang naman, no? So, wag na natin bigyan ng kulay yung na yun, no? Ang tulong na binigay ko ay walang hinihintay na kapalit. Ang masakit lang, yung taong tinulungan ko, siya pa palang unang tatapa sa aking pagkatao. Akala ko totoo ang lumabas sa bibig mong Sabi ni H. Michen, Papa Bear, nilalait ka kanina ni Cell TV. Ay, nako. Hindi naman po tumatagos yung panlalait noon. Tingnan nyo nga ang muka. Tingnan nyo nga kung gaano nakatanda yun. Sa palagay nyo ba, tatagos pa sa akin yung panlalait ng matanda na yun? Hindi na tatagos yun. Papa Bear, nilalait ka kanina na Cell TV. Kung hindi daw, nag-pandemic, wala daw salamat, Doc.
Kung hindi nag-pandemic, walang salamat, Dok. Hello? Ang tagal nang tapos ng pandemic. 2025 lang ako nagpasalamat, Dok. Ay nako, di ka updated, no? Hindi ako nagpasalamat, Dok, nung pandemic. Okay? Nung pandemic, oo, sabi niya, mukha ka daw dengue at virus. Hindi lang ako mukhang dengue. Hindi lang ako mukhang virus. Mukha rin akong bakterya. Pakisabi sa kanya yan. Oo. Anuhin niya, kumpletuhin niya. Sil TV, mukhang virus at saka dengue ako. Kulang naman yung sinasabi mo. Hindi lang yun yung mukha ko. Mukha rin akong bakterya. Mukha rin akong ano pa ba? Magbigay kayo ng ano. Oo. Sabi ni Sophia, may na-delete na message. Mga viewers dito malalandi katulad sa host. Pangit naman kung hindi nagpa-retoke. O ibig sabihin, pogi ako. Kasi nagpa-retoke ako ngayon. Kaya, ang nilalait nyo, yung hindi pa ako retoke. Ay, okay. Thank you. Kasi sabi niya dito, mga viewers mo dito malalande katulad ng host, pangit naman kung hindi nagparitoke. So ibig sabihin dahil nagparitoke ako, pogi na ako ngayon. Thank you kung ganon. Thank you sa'yo. Okay? Kung hindi daw ako nagparitoke, pangit ako. Ibig sabihin dahil nagparitoke ako, pugi ako. Magagalit sa'yo si Sil TV niyan. Sige. Magagalit sa'yo yung matatanda doon sa kabila niyan. Papa ba, recommend mo kasi kay Sil TV, doktor mo. Dr. Yapi. Si Doc Yapi. Kilala naman yon pagdating sa mga ganyan-ganyan, si Doc Yapi. Yan po yung doktor ko. Kaya pag bumalik yung ilong ko, papatulpo ko si Doc Yapi. Search na lang, Doc Yapi. Yun po yung gumawa ng aking ilong. Oo. Kasi sabi nung iba, sino daw gumawa ng ilong ko para maiwasan? Si Doc Yapi. Di iwasan nyo. Ayos kasi yung sa ilong ko kasi gusto ko yung parang parang normal. Kaya ganyan yung niya. Parang normal lang. Sabi ko kasi, walang pinagayahan. Sabi ko, kung ano lang yung babagay na parang normal lang. Normal lang, parang hindi niretoke, parang ganun. Di, kahit sino naman makikita, parang hindi halata na naretoke. Kasi parang normal lang talaga. Parang walang nagbago, ganun lang din. Kumbaga tumaas lang yung bridge ko. Alam niyo kung anong dahilan ko bakit ako nagparetoke talaga? Kasi gusto ko lang tumaas yung bridge ko para makapagsalamin ako. Kasi kailangan ko na magsalamin, guys. Naiinis ako kapag nagsasalamin ako, baba ng baba yung salamin hanggang dito, yan ganyan. Nakaganyan yung salamin ko. Ganyan, nakaganyan yung salamin ko. Nakababa ng ganyan, yan, nakaganyan, pangit naman, ganun ako ng ganun, Kailangan ko pang gumanon, So, pinaano ko na. Kaya ngayon, hindi na nababa yung salamin ko. Yay! Salamat, Doc. Salamat, Doc Yapi. Opo, ayan. Yes, sabi, kahit sino naman po Ate Angelic Boyer, parang original talaga daw na hindi halata na niretoke talaga. Kasi wala rin akong dito sa sa gilid, walang yan, wala. Hindi ko yung pinagawa. Ito lang talaga. Ito dito tsaka dito sa sa pointed. Itong pointed at saka itong bridge. Parang walang nagbago daw. Yung nagsasabi malandi, then, di ba? Opo, kasi nandito sa live ko. Hindi kasi sinasabi, yung nandito raw sa live, malalandi daw kayo. Talaga. Paano naman naging malandi yung nandito sa live? Hindi naman kami naglalandian dito. Kayo talaga, naiinggit na naman kayo no? Ay, sis! Etong mga antay, okay lang sa kanila kung sila ang correct.
Kaya tayo guys, no, kahit na lait sila ng lait, wag na lang natin gantian ng lait. I-real talk na lang natin sila. Mas masakit ang real talk kesa sa lait. Tandaan nyo yan. Oo. Kasi kahit anong panlalait nila sa akin, na hindi na, wala na sila magagawa. Laitin naman nila lang, lalaitin yung dati kong pagmumuka, na mukhang bakterya, mukhang virus, mukhang wala na sila magagawa, na ipagawa ko na ay. Diba? So, yung mukha ko ngayon ng laitin nila, hindi nila magawa, diba? Ang ginagawa nila, nilalait nila, yung dati kong mukha, nasaan ngayon? Andito pa ba yung mukha kong dati? Hindi na ay. So, ang gagawin nila, lalaitin nila yung dati kong mukha. Anong sense nun? Anong sense nun? Diba? Hindi ko naman tinatago yung dati kong mukha. Nandyan lang yan, nakadisplay sa internet. Hindi ko binubura. Andyan lang yan. Kasi sabi nila, kinakahiya ko daw. What? Paano nila nasabi na kinakahiya ko? Ang kinakahiya, dapat itinago ko na yung dati ko pang mukha. Nandyan lang ko sa internet. Di ba nakukuha nyo pa nga yung mga picture, nakakakuha pa kayo, di ba? Di ko kailangan itago yun kasi yun yung ako. Oo. Yung mukha na yun, malaki ang kinita nun. Dito sa internet, sa social media. Alam nyo ba na mas malaki pa ang kinita ng mukha na yun kaysa sa mukha ko ngayon? Real talk lang. Di ba? Kaya dahil doon sa mukha na yon, kaya ako nakapagparitoke. Hindi nyo ba naisip yun? Kaya kung lalaitin nyo ng lalaitin yung mukha ko na yon, ay walang silbi. Kasi kung hindi dahil sa mukha na yon, hindi ako makakapagparitoke. Dahil yung mukha na yon, million ang kinita nun. Real talk. Kailan lang ba ako nagparitoke? 6 months pa lang, nung nagparitoke ako, wala pang kita itong mukha na to. Wala pang kinikita. Wala pa sa kalingkingan ng kinita nung pagmumukha ko dati. Hello, Ate Miles. Real talk talaga, guys. Real talk. Yung mukha na yun, kahit ganun yung pagmumukha na yun, mukhang bakterya, mukhang virus na sinasabi nila, mukhang ewan, mukhang dengue. Pero million ang kinita nun. As in. Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako sa pagmumukha ko na yun. Sa totoo lang. Kung tutuusin lang, parang gusto kong ibalik yung pagmumukha ko na yun kasi mas malaking kumita yung mukha na yun. Sa totoo lang. Si Direk Nulwesa nandito. Direk Nulwesa, ikaw ba yan? Si Direk Nulwesa ba ito? Direk Nulwesa, may kalab share sa'yo. Si Direk Nulwesa ba yan? Oo. Bakit ako rito kato din? Din ako Hindi nga, totoo. Hindi nga, Direk Nulwesa, sa totoo lang million ang kinita ng pagmumukha ko dati. Nung pinabago ko yung mukha ko, wala na Wala na akong kinikita. Surety talaga ako dun sa mukha na yun. Kita nyo? Hindi pa rin sila makamubon sa mukha ko na yun kasi swerte talaga yun. Kung ako papipiliin, parang gusto ko talagang ibalik yun. Si boss, ano na to? Wala. Ritokado ako pero wala ako kita. Parehas nga tayo. Ako nga nung nagparitoke ako, wala na akong kinita. Hindi na ganun kalaki. Hindi katulad nung dati kong mukha na hindi pa ako nagpaparitoke. Million ng kinikita nung mukha na yun talaga. Promise. Totoo talaga. Oo. Kala ko kasi, mas kikita ako kapag pag nagparitoke ako. Hindi pala. Sabi ko, sayang yung mukha ko na yun. Mas malaki yung kinita ko doon. Hindi, natutuwa ako doon sa video ni Direk Nulwesa na ginaya niya si Birana. Si Sir Birana. Oo. Kaya kung lalaitin niyo yung pagmumukha ko na yon, walang silbi rin. Kasi talagang mas gusto ko pang ibalik talaga yun ngayon. Oo. Yun lang parang nakakapagsisi nga ni. Oo, pero wala tayong magagawa, nandito na. Kasi ito naman, ang naman ito, kaya ako nagpalagay ng bridge. Kasi nga, magagamit na ako ng salamin.
Hindi kasi ako makapagsalamin noon, nahihirapan ako magsalamin noon. Bumababa yung salamin ko. Parang mali pagkakaritoke sa akin eh. Parang mali pagkakaritoke sa akin. Ano bang pinarotoke mo, Boss Direk Duelsa? Ay? Ay, nako. Grabe, ano? Ay, Diyos mio. Pero, Boss Direk Duelsa, ito. Dapat hindi talaga ito yung content ko. Ang content ko, yung about sa sinabi ni Bianbi na ginaya ko yung ilong niya, tapos ginamit niya si Lord para i-curse yung ilong ko na bumalik sa dati, ganon. Pinaalala nila sa akin yung baboy. Ngayon, nasilip ko itong premiere ni Bianbi kanina. No. So, ibig sabihin, dito sa video kasi nito, nakita ko na may kasinungalingan ay. 'Di ba? May kasinungalingan, pwede nyo rin tong bigyan ng reaksyon. Oo, may kasinungalingan sa video na ito. Kasi ipinapakita niya dito na kaya niyang sumakay sa baboy, pero sa totoong buhay, hindi naman niya kayang talagang sumakay sa baboy. So ano ang sense ng pagsakay niya sa baboy at pagpapakita niya na siya ay sumasakay sa baboy at sinasabi niya na ito ay service niya sa pamamalengke niya? Ngayon, kung mahina ang pakiramdam ng mga sponsor, ako na magsasabi, pinaparinggan kayo. Nabigyan niyo siya ng kotse, ng 4 wheels para meron siyang service sa pagpapalengke niya. Oo. Yun. Ito pa, kailangan niya magsinungaling sa viewers niya, na kunyari nakasakay siya sa baboy, no, para mamalengke, no, na kunyari yung baboy ang kanyang service para magpaawa, at baka sakaling may magbigay ng service. Real talk lang naman tayo. So, ibig sabihin, itong vlog na to, meron siyang isiningit na kasinungalingan. As in, kasinungalingan talaga. Tapos sasabihin nyo, ang Team Kalingap, scripted, sinungaling yung mga pinapakita sa video, hindi totoo. Ito talaga, real talk na hindi totoo. At, ngayon, huling-huli na kung sino ang gumawa nung video ni Kalingap Rab na nagpo-promote ng sugal. May video si Kalingap Rab, di ba, na nagpo-promote ng sugal. So, ibig sabihin, yung gumawa ng video na to kay Bianbi, yun din yung gumawa ng video na nagpo-promote si Kalingap Rab para siraan. Huli talaga. Di ba? Ang galing nila. Huling-huli. Salamat sa pinakita mo, pagkakaibigan natin ay nagkalamat. Ang hirap na pala tumulong sa panahon ngayon. Pag umangat na sila, hindi na marunong lumingon. Hindi na marunong lumingon. Ayan. Kaya tuloy napupost ka ng mga Team Kalingap na may bukol sa leeg kasi hindi ka raw marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Lumaki na ang ulo mo. Kala ko lumaki na ang leeg. sorry guys, sorry. Hindi natin dapat ikatuwa yun. Kung totoo man na lumalaki yung leeg niya, hindi dapat natin ikatuwa yun. Okay? Nakakalungkot yun. Okay? Sa totoong buhay. Kaya ako sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Oo. O kung ano man, ipa-check up niya na agad kasi marami naman siyang sponsor, marami naman pera mga sponsor niya, may ipatingin niya, patingin nila. Ngayon, nakalimot ka sa tumulong sa'yo, no? Alam mo na, Boss Direk Duelsa, content mo na yan. kasi kasinungalingan no? Kala ko ba puro katotohanan lang sila, puro katotohanan lang ipapakita nila. Niloko nila yung viewers nila dyan. Diba? Ang laking kalokohan yan. Kasi sabi niya, nasa na yung kanyang, Pwede naman, diba, na ang i-content niya, is yung katotohanan na sa tricycle siya sumakay, sa motor, diba? Pwede naman yun O kung may karumata, o tawag doon, diba? Pwede naman yun Basta totoo. Kaysa yung ganito, ang ipapakita mo, kasinungalingan, kalokohan, diba? Ipapakita mo na sumakay ka sa baboy kahit hindi mo naman talaga kayang sumakay sa baboy. Diba?
Kalokohan. Kasinungalingan to. Okay? Walang kwenta tong vlog na to kapag may ganito. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Mas okay, magpakatotoo ka. Okay na sana eh. Totoo na sana lahat, hinaluan mo pa ng kasinungalingan. No, nahuli tuloy kung sino yung gumawa nung video ni Kalinga Prab na nagpo-promote ng sugal. Oh, di kung sino man yung editor mo, siya yun. Di ba? Ako naglagay sa iyong Tsaka bakit nagtataka ako, bakit kapag gumawa ng ganyan na kasinungalingan, na pwede naman yung katotohanan na kung ano ba, nag-tricycle ka ba? Pwede naman yun eh. Bakit ganyan? 'Di ba? O, anong iisipin namin? Nagpaparinig ka, no, na kailangan mo ng service. Okay? Sabi ko nga, kung ako yung isa sa sponsor mo, binigyan na kita ng 4 wheels bukas. Bibigyan na kita ng 4 wheels bukas agad. O, kung isa ako sa sponsor mo, bibigyan na kita ng 4 wheels. 4 wheels lang yung mga gulong lang 4. Oo, yung ibang sponsor na bahala dun sa body na sasakyan. Okay? Okay lang. Kasi kung sponsor mo ako, hindi kita hayaang sumakay sa baboy. Oo. Okay. O kung hindi ka naman bibigyan ng sponsor mo ng body ng sasakyan at yung 4 wheels ko lang yung nandyan, edi yung 4 wheels ko, ikabit mo sa baboy. Lang, lahat may hangganan. Laging tandaan, walang hagdan, laging paangat. Wala ka nang babalikan. Ayun guys, sa mga nandito guys, no, ayan si Direct Noel panoorin nyo rin yung video niya. Nakaka-good vibes din yung video niya guys, no. Sa mga nandito po na mga Team Kalingap, ayan, panoorin nyo rin po yan. Nakaka-good vibes din yung mga video niyan. Oo. Pag ikaw ay bumagsak, hindi ako humihingi ng salamat mula sa'yo. Nagpapansin lang yan. Mali yung pagpapapansin niya. Pwede naman siya magpapansin, no, na totoo lamang yung ipapakita niya. Okay? Pwede naman yun eh. Magpapansin siya na totoo lang yung ipapakita niya. Okay? Kasi nakakahiya yan para sa kanila. Balik sa kanila yan. Nasasabihin nila ang Team Kalingap sinungaling, ang Team Kalingap scripted, ang Team Kalingap hindi totoo ang mga video na pinapakita. O ano yun sa kanya? Mas hindi totoo yan. Diba? Oh. Ang hinihingi ko lang naman ang konting Sabi natin Superlanya, private plane. May private plane baka kailangan niya para lumipad, no? Para lumipad. respeto mo. Pero mukhang mahirap pala yun para sa'yo. So yun lang naman guys, no? Ay kayo, ano bang masasabi nyo? Ito naman ay aking opinion, reaction lang dito sa video na nakita ko. Okay? At sa mga issue dito, ano? Okay? Yun lang naman ay opinion ko. Reaction ko dito. Nasa sa inyo na yun kung yung opinion ko ay tama. Okay? Kung paano nyo i-absorb yung aking sinabi, yung aking reaction. No? At yung reaction at opinion ko, may kasamang kaunting ano lang naman. Kaunting entertainment. Oo. Diba? Pero real talk yun. Real talk yun, guys. No? Na kung magko-content ka, wag mo nang haluan ng kasinungalingan. Kung sino man nag-advise sa'yo niyan, na ilagay mo yan dyan, sampal-sampalin mo na. Oo. Kasi hindi tama yung ginawa o yung diskarte na yan. Marami namang nanonood sa'yo kahit hindi ka na maglagay ng ganyan eh. Samantalahin mo yun na magpakatotoo na lang kesa lokohin mo yung mga manunood sa'yo. Diba? Na akala nila talagang sumakay ka sa baboy, na kaya mo sumakay sa baboy, pero hindi naman pala. Di ba? Oh. Ay, hindi naman lahat ng alam nila yung AI eh. Lalo na yung mga maiedad na. Karamihan dito, maiedad na yung nanonood. Di ba? Oh. Paano? May nanonood pa rin, may nanonood din sa yung bata. Di ba? Oh, paano ko ba nakikita ng bata yan? Ay, pwede palang sumakay sa baboy. Tapos may baboy sila, sinakyan nila yung baboy. Yung baboy baby pa. O namatay imbis na maibenta.
sinakyan ng bata, yung baboy. O, di ba? O, nag-impluensya ka pa ng hindi ka aya-aya. Influencer ka na eh. So dapat maging maingat ka sa ipopost mo. O paano pag ginaya ka ng bata, sinakyan nila yung baboy nila? O. Ganun nata daw pag gusto magsimula sa baba, kailangan magsimula sa baboy. Ay, ganun pala. Ganun pala yun. Ibig sabihin, nagsisimula siya sa baba. So, dahil nagsisimula siya sa baba, sa baboy muna siya sasakay. Ano sunod ng sasakyan yan? Kambing. Mas mataas na siguro yung kambing sa baboy, ano? O kaya, baka. Oo. Tapos, sunod, kalabaw. Oo. Tapos, sunod, kabayo. Tapos sunod, elepante. Tapos ang sunod, giraffe. Pataas, oo nga naman. Dapat kung nagsisimula ka naman pala sa baba, dapat rabbit o kaya daga yung sinakyan mong una. Di ba? Baboy na yung sinakyan mo, medyo nasa taas-taas na yan eh. Dapat daga muna yung sinakyan mo. Yun naman pala yung yun naman pala yung strategy dahil nga sinabi niya na magsisimula siya sa baba. Okay. So dahil nasa baba daw siya ngayon, ang kaya niya lang service ay baboy. Pero dapat nasa baba, kung mababa, dapat daga muna. Tapos pusa, aso, manok, tapos baboy. Nasa baboy ka agad eh. 'Di ba? Ganun pala ganun pala. Oo, ganun pala yung diskarte nito. Oo. Paawa talaga talagang nasa baba. Kawawa naman si Bianbi. Talagang nasa baba siya ngayon, Baboy lang yung sinasakyan niya at naging anong tawag dito? Service. Nakakawawa naman si Bianbi. Kung ako talaga sponsor niyan, isa sa sponsor niyan, binigyan ko na talaga agad ng 4 na 4 wheels agad. Oo. Kasi nakakaawa naman talaga, Akalain mo sumakay sa baboy. Naging service niya baboy. Kawawa, nakakapagod kayo sumakay sa baboy. Oo. Kasi pag ganun-ganun yan, Pag ganun-ganun yung likod niya. Kawawa si Bianbi talaga. Grabe. Oo. Kung ako talaga sponsor niyan, bukas sa bukas din, may 4 wheels na yan sa akin. Sana naman mayroong magbigay ng 4 wheels bukas dyan para hindi na baboy yung sakyan. Kawawa din yung baboy ay. Nako, Diyos mio talaga.